Well, malinaw sa akin na kaya hindi nila sinubject to kahit anong questioning si Madriaga, kasi nga lalabas na nagsisinungaling siya. Kaya ang gusto nila, a statement of falsities at wala nang tanong dahil kapag meron pang tanong, lalabas at lalabas ang katotohanan. Hindi lang po si Inday Sara at Duterte ang sinisiraan nitong Madriaga, pati po ako. No? Pero sa akin po, at least ako nakapagsasalita na paano naman na masasabi na personal vendetta pagsampa ng kaso ko, merong mga biktima nagsabing nangidnap siya talaga. No? At isa pang masakit, marami rin siyang kasinungalingan na sinabi na tungkol kay Tatay Digong na alam nating hindi na mapapasinungalingan ni Tatay Digong dahil siya ay nakakulong. No? So hayaan mong pasinungalingan ko ngayon sa ngalan ni Tatay Digong. Una-una, di po siya kilala ni Tatay Digong. Dahil hindi siya kakilala ni Tatay Digong, di po siya pagkakatiwalaan sa kahit anong pag-uutos, lalong-lalo na yung mga sensitibo ng mga pag-uutos. Pangatlo po, di po tumatanggap ng pera si Tatay Digong para panuhol. At pang-apat po, hindi po ever na nagbigay ng pera si Tatay Digong dyan para bumili ng Ducati. Dahil wala naman pong Ducati na 25 million siguro. At syempre po, pagdating doon sa mga sinasabi niya na nagpaplano raw si Tatay Digong para mapatalsik itong si Marcos Jr., kung gusto pong gawin ni Tatay Digong yan, matagal nang natanggal si Marcos Jr. Kaya lang po, ayaw ni Tatay Digong yan dahil bilang isang abogado, gusto niya lahat ng proseso sang-ayon sa saligang batas. To be fair to Tatay Digong, sinasabi ko po ngayon, lahat ng sinasabi niya tungkol kay Tatay Digong, puro kasinungalingan at hindi ka panipaniwala.